Good morning po. Yun, sa wakas, sa biyaya ng Panginoon ay patuloy tayo pong pinagpala ng panibagong umaga at pagkakataon po na maglingkod at sumamba sa Kanya. Maaari ba natin muling palakpakan ng ating Panginoon? Sa buhay po na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kalakasan, actually yung isa sa naging Bible study namin kahapon, sabi niya, wag mo alalahanin yung araw ng bukas. Hayaan mo na mangyari muna. Alalahanin mo yung araw ngayon, di ba? At ang araw ngayon ay araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Siyempre, araw-araw naman talaga dapat ganoon. Bakit kamo? Kasi sabi ni Jeremias, sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, isa lang ang kanyang naalala. Isa lang ang pinagmumula ng kanyang pag-asa, ang dakilang katapatan ng ating Panginoon. So let us pray, mga kapatid. Panginoong Diyos, sama namin, mapagpalang Panginoon na sa amin ay patuloy na kumukupkup, sa amin ay tumatanggap at patuloy na sa amin, Panginoon, ay patuloy na kasama sa buhay namin. Hinihiling namin, Lord, ayon sa inyong kalooban, na patuloy nyo kaming turuan, kausapin, paalalahanan, at gabayan ng salita mo. Upang sa ganon, Panginoon, ang aming pag-asa, ng aming pananampalataya ay hindi nakasandig sa mga bagay sa mundong ito, ni sa aming sariling kakayanan, kundi sa inyong kalakasan, sa tapat mong pag-ibig. Pagpalain nyo kami lahat sa oras na ito, at hiling namin, Panginoon, na ikaw ang siyang may taas, at ikaw ang madakila po sa oras nito. Sa ngalan ng aming Diyos at Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Okay, so good morning po muli, mga kapatid. Yun. At sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung larawan ng pakikisama natin sa Diyos. O ibig sabihin, the condition of fellowship with God. And kung loloobin ng Panginoon, mga kapatid, patuloy natin pag-uusapan sa buong buwan na ito. Our theme for the month, this November, ay from the book of 1 John, which is the fellowship with God. Yan, o pakikisama. O kaya pakikipag-ugnayan sa Diyos. And ito po yung ating pag-uusapan po today. Yun nga po yung condition of the, for fellowship. On November 10 po, the cautions to fellowship, binubuo yan ng basis or batayan ng pakikisama or ng fellowship. On November 17 to 20, and 24, the behavior of fellowship, characteristic of fellowship, and consequences of fellowship. So dito natin titignan, mga kapatid, ayon sa kasulatan sa 1 John, dito natin pag-uusapan, ano nga ba yung larawan ng fellowship o pakikisama o pakikipag-ugnayan sa Diyos. And this morning po, basis of fellowship. Basis means batayan. Batayan ng pakikipagsama o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos para matiyak natin, mga kapatid, na tayo ay hindi sa pamagitan ng salita o sa kaalaman na meron tayong kaugnayan sa Diyos. Dahil ang totoong ugnayan sa Diyos, mga kapatid, ay nananatili sa liwanag ng Diyos at kanyang salita. So again, ulitin natin, ayon sa kasulatan, ang batayan ng fellowship with God or pakikisama o pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi yung alam mo lang, kundi nananatili sa liwanag at ganun din sa kanyang mga salita. So papaano mapapatunayan? Tanong natin, mga kapatid, sa ating sarili. Paano mapapatunayan ng isang tao ang kanyang sarili na siya'y nasa liwanag ng Diyos? O ibig sabihin, na sumusunod ka sa Diyos. Paano mo mapapatunayan yan? At bilang katiyakan na meron siyang, na meron kang pakikiisa o pakikisama sa Panginoon. So yan ang magiging tanong natin. Paano mo mapapatunayang meron kang fellowship with the Lord? Kasi alam natin na binigyan tayo ng buhay ng Diyos hindi para gumawa kung ano lang yung gusto natin. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos upang makipagrelasyon sa Kanya. At yun yung ninanais ng Panginoon sa atin throughout our lives.
pakikisama, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kaya lang, paano mo nga matitiyak? So ito yan, condition of fellowship, or sabi dito sa una, to walk in the light, the confession of sin, obedience to His commandments, and love for one another. Itong apat na to pag-uusapan natin ngayong umaga. And una, to walk in the light and confession of sin. In chapter 1 verse 5 to chapter 2 verse 2, nang sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Walang anuman, ni katiting, ni kaperanggot. Walang anumang kadiliman sa Diyos o kasamaan sa Diyos. So inilatag agad ni Juan o ni Apostol Juan ang unang basis o batayan ng pakikisama ng tao sa Diyos. Ang Diyos ay liwanag at ang tao ay dapat lumakad sa liwanag niya. Kasi ganito, gaya na sinabi natin kanina, para mapapatunayang we have fellowship with God every day. We live in relationship with the Lord every day. Ang sabi ng verse 6, kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, tayo naman ay lumalakad sa kadiliman, ano sabi ng kasulatan? Nagsisinungaling tayo. At hindi natin ginagawa ang katotohanan. Sinasabi mong Kristiyano ka. Sinasabi mong namumuhay ka ayon sa Diyos. Sinusunod mo ang Diyos. Pero, sabi ni Juan, pero lumalakad ka naman sa kadiliman. Sinungaling ka. At yung katotohanan, hindi mo ginagawa. Kasi sabi ko nga, madaling magsabing Kristiyano tayo. Madaling magsabing naniniwala tayo sa Diyos. Madaling magsabing meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero, ang tanong, nakikita ba? At ang tanong, ano ang nakikita mo sa iyong buhay? Lumalakad sa liwanag ng Diyos o lumalakad sa kadiliman o sa kasalanan o kasamaan? Ano po kaya sa tingin ninyo ang isang larawan ng paglakad sa kadiliman? So wag mo munang i-flash sa tech. Wag mo na. Ano kaya sa tingin nyo ang isang larawan kapag sinabing lumalakad sa kadiliman o lumalakad sa kasamaan o sa kasalanan, ano agad ang nasa isip natin? Yan kaya paglalasing, pambababae, panlalaki, pandaraya, pagnanakaw, o ano pa? Mayroon tayong, paano ka ba sabihin? Ano yun? Ba't may ano doon? Happy Halloween. Pero meron tayong pag-uusapan ngayon. Nakala ng iba ay hindi paglakad sa katotohanan. Na nanonormalize, or ibig sabihin, sanayan na lang. Isang larawan na binahagi ni Apostol Juan, ang isang larawan ng paglakad sa kadiliman ay, not admitting that you have sinned. O hindi pag-amin o pagtanggap na nagkasala ka. Sabi ng verse 8 at verse 10, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Inisip ko to, ano yung tinutukoy ni Apostol Juan na walang kasalanan? Ito ba'y patungkol sa kaligtasan ng Diyos? Kasi totoo na minsan, kaya hindi nila tinatanggap ang Diyos kasi akala nila maliit lang ang kanilang kasalanan o di kaya hindi naman talaga sila masamang tao.
Kaya hindi nila tinatanggap ang Diyos. Yun ba yung tinutukoy na kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan? O ang tinutukoy ni Apostol Juan ay yung mga Kristiyanong hindi tumatanggap ni umaamin na nagkasala siya, na nagkamali siya, na may ginawa siyang mali na hindi niya matanggap na nagkamali siya? Tanong at ang sagot, ang sulat ni Apostol Juan ay sulat sa mga taga-Epeso. At ang sulat ni Apostol Juan ay hindi para sa mga hindi kumikilala sa Panginoon, kundi sa pagkilala o sa atin ng mga Kristiyano na kumikilala sa Panginoon. So sa madaling salita, ang sinasabi ng kasulatan sa atin na yung mga taong hindi tumatanggap ni umaamin, ni hindi humihingi ng kapatawaran, ni hindi ina-admit na nagkasala siya, isang larawan ng hindi paglakad sa liwanag ng Diyos. Again, sabi ko nga kanina, minsan nanonormalize. Siyempre, ano ako, kaya lagi kaming tama. At kung minsan, sabi nga ng kasulatan, yung pride o pagmamataas sa sarili ang nag-ahad lang sa isang taong hindi mo tanggapin, ni aminin, ni humingi ng kapatawaran sa tao at sa Diyos. Kita mo, alam nyo ang I think, Book of Obadiah. Kung babasahin nyo ang Book of Obadiah, iisa lang ang pinupunto nun. Ang aaway ng magkapatid o magkalahi, magkadugo. Sa gospel, laging sinasabi ng Diyos kapag may ginawa kang mali, bago ka maghain sa Diyos, pumunta ka muna sa tao at humingi ka ng kapatawaran. At sinasabi din ng kasulatan, kapag may nakagawa sa iyo ng mali, gumawa ka ng paraan para magkasundo upang ang pagpapatawaran, pagtanggap sa isa't isa, at pag-amin ng pagkakasala ay mangyari. Kasi iniiwasan ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa mga kumikilala sa Kanya, na hindi ka lumakad sa kasamaan. At isa sa sinasabi ni Apostol Juan na paglakad sa kasamaan, hindi mo matanggap na mali ka. Na hindi mo kayang humingi ng kapatawaran. Na hindi mo tinatanggap na nagkasala ka. And effects of not admitting our sins, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, una, dinadaya natin ang ating sarili. Kawawa ka. Ikaw na hindi umaamin, ni tinatanggap, ni humihingi ng kapatawaran. Kasi dinadaya mo ang iyong sarili. Kahit alam mong mali ka, kahit alam mong may kasalanan ka, ano sinasabi ng kasulatan? Namumuo ang pagmamataas sa puso mo. Namumuo yung bakit ako magsasorry? Pangalawa, ang katotohanan ay wala sa atin. Bakit kamo? Kasi paulit sinasabi ng Diyos, kapag nagkaroon ka ng pagkakasala, humingi ka ng kapatawaran. Tanggapin mong nagkamali ka. Pero kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala, gayong alam mong may kasalanan at pagkakasala ka, kapatid, sabi ng kasulatan, dinadaya mo ang iyong sarili at yung katotohanan ay wala naman talaga sa iyo. Pangatlo, actually, hindi ko siya matype, yung pangatlo. Kasi sa ganitong paraan, mga kapatid, yung bigat ng hindi mo pagtanggap sa pagkakasala, anong sinasabi ng kasulatan? Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kasi even, I think sa Santiago, na sinasabing, kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos.
Pero kung sinasabi mo at inaamin mo ang iyong kasalanan, mapagbiyaya ang Diyos at papatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Pero matigas yung ulo mo. Ayaw mong humingi ng kapatawaran. At yung ikaapat, ang kanyang salita ay wala sa atin. Kahit every Sunday, every devotion, every equipping, gawin natin, puntahan natin, pero hindi naman natin tinatanggap ang salita ng Diyos, wala din ang kanyang salita sa atin. Kaya kanina, di ba? Kanina ba yun o nung nakaraan? Nakaraan natin yun yung Friday, yung parable of yung seed na natanim, sinabi ng Diyos, pero binaliwala. Kasi kinuha ng masama sa kanyang puso. Walang napala. So sabi ng kasulatan, dinadaya mo ang iyong sarili, ang katotohanan ay wala sa iyo, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa iyo. So ito yung epekto sa panahon na hindi mo tinatanggap ang kasalanan mo. Ang dahilan ay hindi lamang pag-amin, pagtanggap ng iyong pagkakasala. Ganito na ang nagiging resulta. Ganito na yung epekto. Matindi yung pang-apat, ginagawa mo pang sinungaling ang Diyos. Ba? Sabi nga ng kasulatan yung yung pagkatao natin, yung sarili natin, dinidepensahan pa natin. Di ba? Yung nagkamali ka, pero dinidepensahan mo pa ang iyong sarili. Look at Genesis chapter 3. Walang pagkakaiba. Sabi ng Genesis chapter 3, verse 11, at sinabi ng Diyos, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Nasaan na Lord? Patawad. Nasaan yung kapatawaran? Ang paghingi ng kapatawaran? Wala. Pero alam niya na kinain niya yon. Kaya sabi niya, at ito'y aking kinain. Anong ginawa ng lalaki? Lord, yung binigay mo sa akin, inano ko Siya may kasalanan Ikaw nagbigay Kaya ako nagkasala Nasaan yung admission? Sunod. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ko ng ahas, kaya ako'y kumain. So makikita natin, mga kapatid, makikita natin yung pagkawalay sa pakikisama or fellowship with God noon pa lang na nagkasala sila. Makikita natin, nung nagkasala sila, alam na nila yung hindi pagtanggap ng pagkakasala. Hindi na sila marunong humingi ng kapatawaran. Hindi na sila marunong magpakumbaba. Ginagawa mo pang sinungaling ang Diyos. Sinisisi mo pa ang Diyos sa ginawa mong kasalanan. Kaya ang tao ngayon, kaya hindi naniniwala sa Diyos, pero marami o may mga tao sa panahon ngayon, sinisisi ang Diyos, bakit nangyari sa kanila ang ganito. Pero hindi nila nakikita, kasalanan mo kasi. Mali mo rin kasi. Ang lagi mo nakikita, Lord, sino sa kanila? So yun yung larawan ng paglakad sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman. Nakala natin normal, pero may nabubuong pagmamataas. Ang larawan ng paglakad sa liwanag ng Panginoon, acknowledging
o pagkilala, pagtanggap, at pag-amin na nagkasala ka. Unahin mo, kilalanin mo. Yan ba'y sinabi ng Diyos na mali yung ginagawa mo? Kilalanin mo. Sinabi yan ng Diyos, oo. Ngayon tanggapin mong mali ka. At sa pagtanggap mong mali ka, hindi doon natatapos. Aminin mo sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran. Sa isa ka nagkasala, sa kapwa mo, anong gagawin mo? Hindi naman siya si Lord eh. Ganon din. Yan ang sinasabi ng Diyos sa paglakad, sa liwanag. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, hindi mo naman kayang mahalin yung kapwa mo. Kaya kung anong ginagawa mong tama sa Diyos, gayon din ang gagawin mong tama sa tao, liban sa pagsamba, syempre. Pero dito sa pinag-uusapan natin, ang larawan ng paglakad o pagsunod sa liwanag at kalooban ng Panginoon, kinikilala mo, tinatanggap mo, at inaamin mong nagkasala ka. Sa gayon, magpakumbaba ka at humingi ka ng kapatawaran. Ang hirap kasing magsabi ng sorry. Ano ang kadalasang acts of sorry ngayon? Service. Acts of service. Yakap konti. Lambing konti. Diba? Bakit? Ang hirap magsabi ng patawad. Pero, sa mga taong susunod sa Diyos, madaling humingi, magsabi ng kapatawaran. Remember mga kapatid, God reveals the attitude of the one who is truly walking and living to His light, and to those who do not. Pinahayag ng Diyos at pinakita sa atin ng Diyos anong klaseng pagkatao, pag-uugali ng tao ang sino mang susunod sa Diyos at sino mang hindi nalalakad at susunod sa Panginoon. Sino mang lumalakad sa liwanag at sino mang lumalakad sa kadiliman. Kahit sabihin natin, hindi, kinikilala ko ang Diyos. Pero sinasabi naman ng kasulatan, dito lang tayo. Sinasabi ng kasulatan, hindi ka naman marunong humingi ng kapatawaran, hindi mo naman kayang aminin ang iyong kasalanan, hindi mo naman kayang tanggapin ang pagkakamali mo, sinungaling ka. Sabi ng Bible. Masakit ano? Sinungaling. Kasi hindi mo ginagawa yon. So sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. So the parable of the Pharisee and the tax collector. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo, nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O, ikaw na, the best. Ikaw na magaling. Pero sabi niya, o Diyos, nagpapasalamat naman pala. Meron naman palang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya lang, sapagkat sabi niya, hindi ako tulad ng iba na magnanakaw. Hindi ako katulad nila. Magnanakaw sila, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil na buwis na ito, na nakaluhod, dinadagukan yung kanyang dibdib. Salamat sa iyo, Panginoon, kasi ganito kong tao. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lang makatingin sa langit. Gayang hiya. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.
Sabi ng Panginoon, ang lalaking ito ay umuwing pinatawad sa kanyang kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Pagtanggap lang sa kasalanan, pag-amin lang sa mali, pagkilala lang sa salita ng Diyos, na kinokorek ka, dito mo na makikita anong klasing pagkatao at pakikisama o pakikipag-ugnayan mayroon ka sa Diyos sa pag-amin pa lang sa kasalanan. Along the path of his life, sabi ng kasulatan, you will embrace his faithfulness and holiness. Sabi dito, in verse 7 and verse 9, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak, ang lumilinis sa atin, sa lahat ng ating kasalanan. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. So ganun ang nais ng Diyos, na maramdaman mo yung tapat niyang pag-ibig at yung kanyang kabanalan sa panahon na humihingi ka ng pagpapatawad o ng kapatawaran. Sa panahon na tinatanggap mong nagkamali ka. Sa panahong nagkasala ka. Ang gusto ng Diyos, magpakumbaba ka. At ang ibibigay ng Diyos sa'yo ay ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang kabanalan. Lilinisin sa anumang kasalanan, papatawarin ka ng Diyos. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Hindi dahil sa sino man ikaw o sino ka man o kung ano man yung ginawa mo, kundi dahil sa laman ng puso mo na nakikita niyang binababa mo yung sarili mo sa harapan niya. Kapatid, saan ka papunta? Sa daan patungo sa liwanag ng Diyos o sa daan ng kasalanan, ng kadiliman? Simple lang yan. Pag-amin lang sa kasalanan, pagtanggap lang sa mali, pagkilala lang na nagkamali ka, pinapakita mo na sa Diyos o natin sa Diyos anong lakad o saan tayo papunta. So stop pointing your fingers to others. When you know that you made a mistake, stop fooling yourself when you commit sin. Huwag mo nang dayain yung sarili mo. Huwag ka nang magduro. Kung kasalanan niya, nagkasala ka din, tanggapin mong mali ka rin. And let His Word convict your heart about your sin. Hayaan mo ang salita ng Diyos, ano yung convict? Parang mangusap sa'yo. Hayaan mong turuan ka ng salita ng Diyos. At hayaan mo na patawarin ka niya, linisin ka niya, at baguhin ka niya. Kasi humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong nagawan mo ng kasalanan o ng pagkakamali. Maliit o mabigat, magaan o malaki. Kung nagkasala ka laban kanino man, sa pamilya mo, sa asawa mo, anak mo, kapwa mo Kristiyano, sa Diyos, gusto ng Diyos, baguhin tayo linisin tayo sa panahon na yon. Pero ang taas mo Doon ko, sino yung hindi humingi ng kapatawaran? Sino yung ginajustify yung kanyang mali o kamalian? Ayun, bumagsak sa langit, o bumagsak mula sa langit, papunta sa lupa, nainggit sa dalawa, kaya tinukso. O kaya tayo lahat nagkaroon ng kamatayan.
Hindi niya kayang matanggap na nagkasala siya na ang taas niya binaba siya ng Diyos. Ganon din ang maaring larawan, mga kapatid. Kapag dumarating sa puntong ang taas mo na, kasi hindi mo kayang tanggapin ang kasalanan mo. Obedience to His commandment and love for one another. At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y kilala natin. Sa paano daw? Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sige po, pwede po pa next. So, inilatag naman ni Juan ang ikalawang standard, basis o batayan ng pakikisama ng tao sa Diyos. Sabi niya, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sabi ng John chapter 14, verse 15, if you truly love me, kung talagang mahal mo ko, you will obey my commandments. Kung mahal mo ko, susunod ka sa mga utos ko. Sabi ng verse 5 ng chapter 2, ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya sa pagsunod sa Diyos. Diba? So sabi doon, malalaman natin na tayo'y sumusunod sa Diyos kung iniibig natin ang Diyos. At papaano mo mapapakita ang pag-ibig mo sa Diyos kung sinusunod mo yung Kanyang mga salita? Kung mahal mo ko, susunod ka. Diba? So ang nagsasabing kilala ko siya, pero hindi tumutupad o hindi tinutupad ang utos ng Diyos, sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Dahil sabi ko nga kanina, dahil madali malaman ang mga tungkol sa kanya, dahil madali ang malaman ang tungkol sa Panginoon. Tama po, no? Marami na sa panahon ngayon nagkakalat o nangangalat ng salita ng Diyos. Marami ka nang pwedeng marinig. Kahit nasa bahay ka lang, makakarinig ka. Pero, mahirap maunawaan kapag iba ang nasa puso. Sabi ng verse kanina, sino man ang may pandinig ay makinig. Unawain mo. Bakit kamo? Kita nyo, sa loob ng 3 taon at sa loob ng halos 3 taon, mga kapatid, marami mga taong hindi pa rin naniwala sa Panginoon. Kahit yung kanyang mga tagasunod, hindi pa rin matanggap ang ginagawa ng Panginoon. Sabi ni Lord, dadakpin ako, kukutsain, papatayin. Sabi nung isa, Lord, dito ka nga. Huwag sana mangyari sa'yo. Bakit, kamo? Kasi ang inaasahan nila na ang kaharian ng Diyos ay pisikal. So ano ibig sabihin natin? Sa loob ng halos 3 taon na tinuturuan sila ni Jesus, hindi nababago yung kanilang mga puso. Pansariling kaisipan, pansariling damdamin. Hindi ko pa sinasabing hindi nababago ang buhay, Pero ang sinasabi natin, yung kanilang puso, meron pa rin silang pansariling kagustuhan, kaisipan. So, ganun ang nangyari. Kaya nga sinasabi natin, mga kapatid, na even kahit po ang Panginoon, ang siyang magturo sa atin, pero iba pa rin ang laman ng ating puso, malabo pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Judas himself, kahit siya yung may pinakadakilang guro, pinakamahusay na pastor, pero anong nangyari? It's all about the heart. Nasa puso pa rin. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ko, ipapakita mo sa pagsunod sa utos ko. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pangalawa, madali
ang sumang-ayon sa sinasabi ng Panginoon. Tama, madalas din may mga tao, amen. Praise God. Madaling sumang-ayon. Totoo yung sinasabi ni Brother Larry eh. Pero, mahirap sumunod. Alam niyo kung bakit? Kasi iba ang nasa puso mo. Hindi naman talaga susunod. Katulad ng nalaglag sa matitinik na sa mababatong lugar, sandaling nasiyahan. Pag-uwi na, nakalimutan na yung sinasabi ng Panginoon. Ano pong lesson natin last week? Pass. Call a friend. Kaya ko hinahanap sa atin, ano yung mga natututunan. Sa ganon, kahit papaano, may salita ng Diyos na natatanim sa puso natin. Kaya nga inuulit ng Panginoon, kung may pandinig ka, unawain mo. Unawain mo yung sinasabi ng Diyos. Itanim mo sa puso mo. Tanggapin mo may pagpapakumbaba. Kasi madaling sumang-ayon, pero mahirap sumunod. Katulad nito, yung parable of the two sons, dalawang anak. Sino, sabi ng Panginoon, sino yung sumunod sa dalawang anak na ito? Ano sa palagay ninyo? Sige po. Ano sa palagay nyo? Atras akong konti. May isang taong may dalawang anak na lalaki. So lumapit siya sa una at sinabi, anak, punta ka nga dun sa ubasan at gumawa ka roon. Sumagot siya, ayoko. Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. So yung lalaki, lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din yung sinabi. Sabi niya, anak, punta ka sa ubasan, tapos gumawa ka roon. Sabi nung anak niyang pangalawa, pupunta po ako. Ngunit hindi siya pumunta. Ang tanong ng Panginoon, sino sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng Ama? Yung nagsabing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ano yun? Yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Pero hindi naman sumusunod. O yung yes, Lord, pero sumunod. Madaling masiyahan. Marami kayong matututunan. Higit pa sa matututunan nyo sa akin, kay Brother Eman, at sa iba pang mga magtuturo. Maraming mga magagandang aral ang Diyos. Pero mahirap sumunod kapag iba ang nasa puso. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano kung iba ang nasa puso mo. Diba? Ano sabi ng kasulatan na binasa natin? May nakikitang puot ang Diyos eh. Sabi ng verse 11, hindi mo alam na wala ka na sa liwanag, kundi lumalakad ka na sa kadiliman. Yung hindi mo pagsunod sa Diyos, sa katigasan ng iyong puso, sabi pa nga doon, yung napupuot ka pa sa iyong kapatid, hindi mo alam na wala ka na sa liwanag, na lumalakad ka na pala sa kadiliman. Hindi mo alam na ang direksyon ng buhay mo ngayon ay naliligaw ka na. At hindi mo alam na binulag ka na ng kadiliman, ng kasamaan, o ng masamang mga gawa. Hindi mo alam lahat yon. Kasi may pangsarili kang kagustuhan. May pangsarili kang pananaw. May pangsarili kang utos. Kaya sinasabi ng kasulatan, mga kapatid, siguro ito na po yung pagtatapos, along the path of having a fellowship with God, habang tinatahak mo ang pakikipagrelasyon sa Diyos, namumuhay siyang may pagpapakumbaba at pagtanggap sa kanyang pagkakasala. Kung mas madali sa iyong humingi ng kapatawaran, tanggapin ang iyong pagkakamali at kilalanin na nagkamali ka,
Sabi ng kasulatan, lumalakad ka sa liwanag ng Diyos. Hindi sabi ni Brother Lerito o sino man. Sinabi ng Diyos ang kasalitang ito. At ikalawa, minamahal niya ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alintuntunin nito. So, ayon sa unang Juan, Kabanata 1, talataang 1, hanggang ikalawang kabanata, mga kapatid, ang isang buhay na kumikilala sa Diyos at lumalakad sa katwiran ng Diyos o sumusunod sa Diyos, marunong magpakumbaba at humingi ng kapatawaran o ng pagpapatawad. Pangalawa, marunong sumunod sa Diyos at marunong magmahal. Ano naman ang makikita sa tao na hindi lumalakad sa liwanag ng Diyos kahit Kristiyano? Una, mayroong pagmamataas at pagtanggi sa pag-amin sa kasalanan. Again, inuulit ko, parang normal. Pero hindi porket normal, kung ito'y mali, ay magiging tama na. Ayon sa kautusan ng Diyos, mayroong tayong pagmamataas at pagtanggi na tanggapin mong nagkasala ka. At yung ikalawa, may katigasan ang puso at galit. Kaya mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ipinapaunawa sa atin ng unang Juan o ng kondisyon o ng sitwasyon o ng kalalagayan ng buhay ng isang tao na makikita mong sino nga ba ang mayroong tunay na pakikisama sa Diyos o yung hindi o nagkukunwari lang. Sinulat ito sa mga Kristiyano upang sa atin na mga Kristiyano, paalalahanan din tayong lahat. So tayo pong lahat ay magsitayo at muli tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo umalala sa Kanya pong ganap na pagliligtas. Let us